Nako, naloko na mga kababayan. Mapapalaban yata si Bongbong Marcos. Natandaan niyo po ba? Noong mga nakaraang buwan mga kababayan, na naglabas po ng sentimiento, ito mga business groups. Hindi ho biro ang dami niyan mga kababayan. Napakarami ho niyan nila. Ngayon, eto, umaapila naman sila kay Bongbong Marcos mga kababayan na kaagad daw po ay ipatupad ang reforma mga kababayan sa institusyon. At isauli, ayan, ang mga ill-gotten wealth mga kababayan na nilustay at ang pondo sa gobyerno ng mga nilustay at higit sa lahat mga kababayan itong kontrobersiya sa katiwalian ng flood control project, sana malinis daw kaagad ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung hindi, mga kababayan, bagamat hindi po nila sinabi lilinawin ko, no? Para sa akin lang to. Kasi kung hindi ito kaagad maresolba ni Bongbong Marcos, mga kababayan, itong problema sa flood control project at sa mga pondong nilustay lamang ng kanyang administrasyon, maaaring kumilos itong mga 30 business groups mga kababayan. Napakarami ho nito. Huwag po natin kakalimutan ang nakaraang kasaysayan mga kababayan na sa administrasyon ni Erap Estrada, nagkakaisang tinig ho yun o pagkilos ng mga business groups. Kumilos na po sila noon kaya napakarami ho nung nagtipon-tipon sa EDSA Shrine, no, para pababain si Erap dahil nga hindi na nagugustuhan ng mga business groups ang pamumuno noon ni dating Pangulong Erap Estrada. Eto na naman sila mga kababayan. Umaapila sila kay Bongbong Marcos. Paano kung hindi po sila dinggin ni Bongbong Marcos? Baka matulad po at mangyari ulit, no, na ang isang Marcos ay pinalayas ng sambayan ng Pilipino at baka itong pangalawang Marcos Jr., mga kababayan, na kasalukuyang presidente natin mapalayas din ng sambayan ng Pilipino, kasama pati ang mga business groups. Pwede mangyari? Pwede kapag hindi pinagbigyan ni Bongbong Marcos ang apila nitong 30 mga business group mga kababayan. Marami ho ito. Maaaring karamihan ho dito mga kababayan, mga kaibigan ni ni Manong Chavit mga kababayan. Nirerespeto po yan si Manong Chavit Respetadong tao ho yan mga kababayan pagdating sa mga business owner, ayan, mga malalaking negosyante. Kinikilala, nirerespeto po yung mama na yan. At eto na nga, nagsalita na sila mga kababayan. Ang dali lang at di ko mabuksan kasi medyo humina po yung aking internet. Eto na po mga kababayan. Doon po tayo sa pinakamataas na babasahin ho natin para malaman po natin ang lahat ng sentimento ho nila mga kababayan. Ako, naloko na. Yan ang nga ba sinasabi natin kinakailangan talaga ng isang mas malaking grupo pa para umapila kagaya nito, magsalita, mag-ingay, higit sa lahat mag-demand sa kasulukuyang presidente para kumilos siya. At alam ho natin na mahihirapan siya. Hindi niya kayang hindi niya kayang hawakan sa liig yung pinsan niya at yung bataan ng mga pinsan niya So, ang mangyayari ho nito, baka mapahamak po ang presidente, mga kababayan. Ito na ho.
business group, business groups to Marcos. Okay? Implement reforms, recover ill-gotten wealth. Yan talaga, mga kababayan. Yan talaga ang naka-title, ano? Over 30 business groups on Monday appealed to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to immediately implement institution reforms and ensure the restitution of ill-gotten wealth and embezzled funds of the government following controversies on corruption that his administration is seeking to clean. In a joint statement, the business groups called on Marcos administration to immediately address without delay what they describe as a historic, massive, and unprecedented corruption scandal involving flood control and infrastructure projects, mga kababayan. Ito pa, dire-diretso ko na po nabasahin, We have contributed to national funds through taxes locally and nationally and have paid additional assessment of taxes. We provide many fees to enable us to do business, the statement read. Yet, trillions of pesos supplied and intended to protect our communities from disasters have been squandered through ghost project, ayan na, substandard works, ayan na po, and inflated contracts. This is more than financial loss, mga kababayan. It is a fatal breach of public trust that leaves our people vulnerable and outraged. It added, nako, naloko na. Marcos, yari ka na ngayon. Nagsalita na ang business groups. Hindi biro ang dami niyan, sir. Nako, magmadali po kayong kumilos. Huwag po kayong babagal-bagal, sir. At baka maabutan kayo ng kanilang paghuhukom. Magugulat na lang po tayo isang araw. Napuno na po ang Idsa Shrine. Ang ipapanawagan nila, pababain ka na sa pwesto. Siyempre, karamihan din po sa ating mga kababayan, ayaw na po ang pamumuno ninyo. Hindi na po nagugustuhan. Dahil parang ang tanga-tanga nyo po. Pagdating sa pagsugpo sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Tutulog-tulog ho kayo sa pansitan, sir. Pinsan mong abnoy, hindi mo kayang hawakan sa liig. Ikaw pa ho ang hinahawakan sa liig. Samantalang kayo, ang presidente, papayag kayo na isang Marcos na naman ang mapapalayas ng sambayan ng Pilipino dahil sa isa na may kagagawan ng pagkasira ng pangalan mo ay ang iyong pinsan, maliban dyan sa pagiging pabaya mo. Malaki ang pagkukulang mo sa sarili mong administrasyon, sir. Sir, katok. Kumakatok kami sa pintuan mo. Kung ayaw mong matuluyan ka, at kumilos na itong mga business groups at magsama-sama, maging ang mga pinakamababang uri katulad namin na mga tao, dahil mga mahihirap lang kami, sumama sa mga business group na yan, sa rally nila kung meron mang gagawin, at ipapanawagan na palayasin ka, sir, sentensyahan mo na yung pinsan mo. Sentensyahan mo na yan. Kung kinakailangan ipakulong mo siya, kasama ng mga
pinangalanan ng mga kasama niyang di umano'y nagnakaw sa kabanang bayan, gawin mo. Pero kung hindi mo kayang gawin, intayin mo ang pinakamalaking rallying mangyayari sa ating bansa na ang ipapanawagan ay paaalisin ka o pababain ka sa pwesto mo. Marcos resign ang isisigaw ng pinakamalaking rally na gagawin o mangyayari ulit sa ating bansa. Huwag mong hintayin yan. Kaya bago pa makatakas ang pinsan mo, gawan mo na ng paraan. Maglabas ka na ng whole departure order sa pinsan mo. Huwag mong bibigyan ng travel clearance palabas ng bansa para makapagpagamot. Mapera naman siya dito siya magpagamot sa ating bansa. Kasi oras na makalabas sa bansa yan, hindi na natin makikita yan. At lahat ng galit ng ating mga kababayan sa'yo ang punta niyan. Sigurado yan, Mr. President. Wala nang saldi ko na napakainit ng ating mga kababayan. Mawawala pa yung pinsan mo, kamalas-malasan. Lahat ng galit ng mga tao dito sa dalawang ito, mapupunta po sa iyo. Lagot na. Mapupunta po sa iyo, sir. Ikaw po ngayon ang pag-iinitan ng sambayan ng Pilipino at ang isisigaw, umalis ka na lamang dyan sa pwesto mo kung hindi mo kayang pangunahan na maging maayos ang bansa natin. Nako, ito pa isa mga kababayan. Di ba natandaan po ninyo si Chavit Singson? Na kahapon lang inireklamo sa ombudsman, mga kababayan, ng Grab at saka ano nga yun? Grab tsaka basta nakalimutan ko tuloy. Basta yun, inireklamo siya sa ombudsman. Kaagad din, kahapon din mga kababayan, medyo gabi na nga lang, kaya hindi ko po kaagad natalakay. Naglabas siya ng video. Eto ho, panoorin po natin ang video niya, mga kababayan. Paliwanag niya po ito tungkol doon sa inireklamo sa kanya na mga maaari ikakaso sa kanya sa ombudsman. Malalaman po natin kung ano ang istorya nitong babaeng nagreklamo sa kanya sa ombudsman. Bakit ito napakadalas magreklamo sa kanya sa ombudsman? Meron lang pala itong mga kinakailangan. Meron lang siyang kinakailangan kay Chavit na makuha. Ngayon, kapag ka nabigyan na, yun, natatahimik na siya. Mga kababayan, ganun lang pala. Kumbaga, sa madaling salita, ginagawang gatasan lang si Chavit Singson nitong babaeng nagsampa sa kanya ng reklamo sa ombudsman. Kapag nakikilan niya na si Chavit, tumatahimik na siya. Yun lang, nangingikil lang po. Kaya ang isinampang reklamo kay Chavit ngayon sa ombudsman, pwedeng mapatahimik yan, anumang araw, anumang oras, mga kababayan. Kasi wala hong katotohanan yan. Chavit Singson, ayaw ho ng ayaw ho ng iskandalo niyan kasi hindi naman ho magnanakaw yung tao na yan, mga kababayan lahat ng mga sinampang reklamo sa kanya ngayon, gawa-gawa lang naman At kinitikilan lang naman siya. So anong gagawin niya? Para tumahimik. Ito na nga, kumain ka na nga lang doon ng lugaw dyan sa kanto. Tahimik, mga kababayan. Ito po yung video. Panoorin po natin ang paliwanag ni Manong Chavit, mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa mga nakasubaybay. Ito na po yung video, panoorin na po natin. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinal down na plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan.
Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million there, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsang buo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan ang nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nagpa ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede mo bilhin yung hotel and resort. Hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako. Sige na nga, para mapagbigyan ko na. Nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo? Ako, eto. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko po kumita, di binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Overpriced daw ng 100 million. Ang presyo daw, 49 million. So, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito. At may nagpupundo na naman dito ng malaki. Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsang buo niya. Matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers sa resolusyon na pirmado ng vice mayor, vice mayor, and all the councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko na ang Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Yun po. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, mag-ano tayo sa record. Naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo.
So 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Lugi ako. Basta nalugi ako. Walang 148 na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file Tili Cordero, attack dog, and extortionist. Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po.